Hello, Aries! Ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran tarot ko para sa bagong linggong ito. Okay, wala tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo this week, para sa mga Aries. Anong iwan natin para sa kanila? Message, Aries. Para sa mga Aries, anong iwan natin? This week, ayan. Aries. Message para sa mga Aries ngayong linggo. Aries, this week. Okay. Okay, so meron dito ilang cards na sumasama. The Seven of Cups ay narito. Justice card. The Star. Okay, this one is in reverse, but anyway, the Star is still the Star. The Strength card. Oh, Aries. Ang balance. Ang liwanag. May pag-spark. Andito yung lakas, yung power. May ilang options. May ilang ganap. May ilang why I'm getting a message na merong ganap na may kaugnayan sa kapareha, pamilya. Meron kayong isa-celebrate. Merong kasiyahan. Merong pagbibigayan. Andito yung strength. Magiging magaan lang ang linggong ito, Aries. So, i-claim natin yan para sa inyo. Okay? Para bang punong-puno kayo ng kakontentuhan. Yung contentment. At yung paglalapit. Pag-aayos. Yung connection na mabubuo nyo ngayong linggo sa ilang taong aking nabanggit, pamilya, kapareha, partnership, ayan, ay napakaganda. Something na, kung ano man yung mabubuo nyo, so be open lang din sa ilang possibility ng party invites or kahit over the net lang ito, yung connection na mabubuo nyo. This is something na iti-treasure nyo forever. Yung memories na mabubuo nyo, okay? Kasi ang balance, especially sa ilang close connections na meron ka this week, Aries. So, stay open again, dahil napakaganda, ang gaan lang. I-claim na natin ito. Balance, kung ito ay may patungkol sa pera, mananatili kayong balance sa part na yan. Kasi parang, dahil nga, if ever mag-apply yung ilang party, ilang ganap, ilang event, syempre pa, parang merong ilalabas, kailangan, merong mag-share, at higit na maaring mag-reflect yun sa'yo. Or, reversal tayo every time, kayo yung makakatanggap. May pagbibigayan, na ang ganda-ganda. Merong pag-spark ng inyong mga buhay relasyon, life in general, relationship-wise. Andito yung strength. Diyan kayo higit na magiging malakas. Diyan papasok yung enerhiya ninyo. Meron kayong power ngayong linggo. Aries. Hello! Hi Taurus! Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Para sa mga Taurus, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Taurus. Ayan, agad-agad. Okay. Kuha lang tayo ng pinaka-exactong mensahe para sa mga Taurus ngayong linggo. Message. Okay, kunin natin ito. The Hermit, sama na natin to guys. Three of Pentacles. Meron kayong higit na pagninilay-nilayan, pag-iisipan. Hindi kayo agad-agad pasugod, pabigla. Pag-aaralan kung kinakailangan na papasukin na may patungkol sa inyong trabaho, partnership, especially, or kung meron kayong offer na matanggap, hindi magiging okay yung papasukin, okay? Pero, isang indikasyon ito na, syempre pa, napakahalaga na alam mo yung bawat action na yung gagawin
Especially if this is something major or huge decision na iyong kakaharapin ngayong linggo, Taurus, pag-iisipan, pagninilay-nilayan, okay? Pag-aaralan kung kinakailangan. Huwag magmamadali. Yun lang, okay? So, mas practical, actually, 50-50 tayo dito. Maaring para sa ilan, ay nanaisin na lang munang mapag-isa. I mean, magiging low-key lang. But at the same time, for some of you, Taurus, kahit pa pare-pareho kayo ng signs, guys, may tendency, napakalawak ng astrology. Merong tendency na gusto niyo naman para sa ilan na naisin yung maglagalag. Ayan. Maging bukas sa ilang pakikisama or pagiging social or sociable. Angat yan ngayong linggo. So, highs or lows, sala sa lamig, sala sa init. Yung pwede nyong maramdaman this week. Pero makikisabay kayo. Ano pa man ang pwedeng ihain sa inyo ng mundo, sasabayan nyo ito. Actually, dito pa rin present yung engagement or connection na pwede nyong makasalamuha again sa trabaho man or relasyon sa ilang taong malapit sa inyong mga puso. Parang sasabayan nyo naman sila. Mananatili sa inyo yung liwanag. Ano pa man yung maramdaman ng ilan sa inyo. Andito yung inspirasyon at dedikasyon na matugunan itong kagustuhan ng ilang tao sa inyong paligid. Dahil yun kayo, ganyan kayo mag-adjust para sa mga taong ito na mahalaga para sa inyo ngayong linggo, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Weekly Tarot Scope, horoscope po tayo. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Gemini, anong maiwan natin para sa kanila? Message? Gemini. Gemini this week. Anong maiwan natin? Ayan, meron ng ilang cards na bumabagsak. Gemini. Ngayong linggo, anong maiwan natin para sa mga Gemini? Message. Gemini this week. Gemini. Gemini, anong iwan natin sa mga taong ito na maaaring makapakinig? Gemini, okay. Okay. Knight of Cups reverse. Oh. Okay, parang nakita ko na to kanina. Parang ito rin yun. Parang gantong dito. Sino itong huling binasahan ko? Binalasan natin itong mabuti, pero ito pa rin yung umangat. Parang Sagittarius yung huli. Sa mga nanatili, narinig nyo ba yung pagbasa natin sa Sagittarius? Parang ganito yon. Actually, Sagittarius and Gemini are very compatible. Why I'm getting a message na for some of you, just only take what resonates. Parang ito yung forma talaga. Ito yon. Na may pag-angat sa buhay pag-ibig. Merong something pagbibigay din dyan. Relasyon, querida, mistress, char. Hindi. Meron ditong, lang ako. Kasi, binabalasa po natin mabuti ang bawat para nare-refresh ang enerhiya ng baraha. Pero ito pa rin ang bumagsak. Andito yung enerhiya na iparating ang inyong nararamdaman sa inyong mga mahal o minamahal. Higit kayong magiging expressive. Maging pa man po ang inyong relationship status right now, Gemini. Pero, para bang, merong indication dito, why I feel, kasi parang ganito yung forma ng talagang kakabasa lang natin, na merong love. Or aangat yung kagustuhan nyo na ma-in love. Love, 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 love. Gaano man, ito tayo, kasi nakakuha tayo ng ilang reverse. The Knight of Wands, Knight of Cups. Parang may pagkainip na rin dito na para bang gusto nyo na, ready na. But antagal. Maaring na traffic lang ito. Pero the Page of Swords is an indication na parating ito sa inyo. Weekly tayo, hindi man ito agad-agad kasi may ilang delays. Pero kung maniniwala kayo,
doon sa spark. Sa spark. Kahit sa sariling pakiramdam, walang imposible. Especially, okay, kung ready na talaga kayo, for some of you. Kasi parang nandito yung uhaw, yung cravings. Meron kayong gustong iparating. Meron kayong gustong iparamdam. Yung inyong mga communication skills as a Gemini, hindi nyo pa man yan ma-realize, pero meron kayo niyang natural na abilidad sa pagkikipag-usap or kung paano nyo maiparating, maibahagi ang inyong damdamin. At yan, yung ilang, maaring ito ay kahit sa simpleng pagpaplano pa lang or ideya, meron ditong eagerness, or yung sabi ko nga, yung parang, yung uhaw nyo, yung cravings, yung thirst, na maiparating ito sa anumang paraan nyo. Angat yung love, yung passion, and yung action na sa kabila ng kabagalan or katagalan sa hinihintay nyo, maging ano pa man yan, hindi man ito patungkol sa pag-ibig, maaaring sa trabaho, partnership, life in general, general message po tayo. Pero, andito yung pag-take nyo ng action. Actually, pag-take nyo rin ng risk, pag-take nyo ng ilang chances, new chances sa buhay, na ang ganda, you will be ready. Ano mang pwedeng iba to sa inong mundo, walang keme-keme yon, mapangahawakan, magiging handa. Okay? Para sa inyo ngayong linggo, Gemini. Cancer. Okay. So, Cancer. November 20 to 26. Anong maiwan natin para sa mga Cancer? Message. November 20 to 26. Para sa mga Cancer. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Ayan, may pumapag sa kanila ito. Okay. Cancer. Message na maiwan natin para sa kanila this week, November 20 to 26. Cancer. Okay. May sumasama sa aking kamay dito. The Four of Swords ay narito. And the Ten of Pentacles. This one is in reverse. Okay, so this week, ito ibabalik ko ang katanungan para sa mga Cancer. Nasaan ang inyong mga pahinga? Or kanino kayo higit na nakapapahinga sa inyong mga paraan? Okay, kasi minsan, iba-iba tayo dyan eh. Maaring sa unang-una dito umaangat ang inyong pamilya, or about sa money, ayan na syempre pa, no? Sa higit na practical, nakakapag-relax tayo gamit ang pera, or sa inyong paraan kung saan kayo'y nakakapag-recharge ng inyong mga enerhiya. Kahit pa meron ditong pagkapagod, I also see celebration para sa inyo this week. Celebration sa inyong, again, own way kung paano kayo makakapahinga. Mula dito sa ilang struggle ng life. Financially speaking, I will be honest, minsan, 'di ba, parang ang tight ng income or ng budget. Pero why I'm getting a message dito kasi 4 in astrology, diyan pumapasok ang family. So merong family something blessing or again, celebration kayong kaharapin this week. Maging ano pa man yan, gaano man yan kalaki, kabongga or kaliit. Or maybe isang mensahe yan. Sabi ko nga po, na alalahanin nyo ang inyong mga pahinga, ang inyong mga mahal sa buhay. Lalo na kung ang ilan ngayon ay malalayo sa mga taong ito. Maybe isang indikasyon ito to connect with your loved ones this week. Kahit over the net lamang. Okay? Or, ayun na, sa higit na practical, spend more quality time with your loved ones. Ngayong linggo, para sa inyo, Cancer. Hello, hello, hello. Hi Leo, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran, gabay, horoscope para sa bagong linggo na ito. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. Para sa mga Leo, anong may iwan natin para sa kanila? Message. Leo, ngayong linggo, anong may iwan natin para sa mga Leo?
Message, ayan, may bumabagsak na dito for Leo this week. Leo. Para sa mga Leo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Leo this week. Ayan ang mga manok. Sinasalubong na tayo. Good morning po sa mga naka-tune in sa live natin. Happy Sunday. Leo this week, anong maiwan natin para sa inyo? Okay. Feel ito na. Sama na natin to. The Queen of Wands and the King of Pentacles. Queen and King ay narito. Okay. I feel andito yung higit na atensyon. Aangat ang inyong mga aura, kagandahan, kakasigan this week. Hindi nyo pa man yan ma-realize right now, Leo. Pero parang ang mga mata ng mga marites, hindi, ang mga mata ay nasa inyo. Parang hirap yung hindi mapo na. Parang bang meron ditong kakaiba sa inyong aura. Yung pagiging positive or pag-angat ng inyong enerhiya. As a Leo, you are a fire sign. So dito yung confident din. Ayan. Higit yung paangatin or maybe isang message yan. Kasi kapag tayo po yung weekly horoscope, marahil maaring kailangan marinig yan for some of you na once na napapanatili nyo yung kalakasan, yung tiwala na meron kayo sa inyong mga sarili. Okay? Maaring yan yung magdala pa sa inyo. Sa higit na tagumpay. Okay? Okay. Para dito, Queen of Wands, King of Pentacles. Parang merong ilang ganap. Kasiyahan din for some. Parang more on kasiyahan ngayong linggo. Kanina pa sa celebration, parang nakikisaya rin kayo sa mga, Scorpio season, bilang nagse-celebrate pa rin sila ng kanilang mga birthday. So marahil meron kayong ilang kaibigan na magba-birthday this week or merong event, ganap, or talagang aangat ang inyong mga energy. This is the best week to present something kasi sabi ko nga, mahirap kayong hindi mapo na. Merong ilang aktibidad. Wow, aktibidad. King of Pentacles ay narito na may kaugnayan sa inyong pera, trabaho, income, na sa totoo lang, may pag-angat, may pag-level up. May something benefits. Kung kayo lamang po ay mananatiling bukas. Hindi lang mananatiling confident, pero open sa ilang posibilidad na ito na pwedeng maganap ngayong linggo. Paangatin nyo yung strength, yung fire in you, Leo, dahil meron kayong lakas. Okay, yan yung maaring mensahe na marahil ay kailangan marinig this week, Leo. Okay, hi guys! Virgo, ito na po ang inyong reading for this week. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Virgo, message. Ayan, patahol ang mga doggies. Pasensya na po, paumaga na rin. Maliwanag na sa labas. Okay, Virgo, we'll be straightforward sa ating reading. Virgo, this week, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Okay. So, may sumasama na dito. The Hierophant, the Ten of Wands reverse. And sama na natin to. The Knight of Swords. So dadaan kayo sa pagkakompleto. Merong completion. Mabubuo kayo ngayong linggo na may kaugnayan sa inyong buhay trabaho. Or meron kayong matatapos na halimbawa isang proyekto ito. At saan merong something over tayong nakikita. Merong parating na potential kung saan may pag-increase. Hindi imposible ito. Positive possibilities kung saan kayo higit na lumaban. Kung saan kayo higit naglaan ng enerhiya. Merong something kapalit. Merong something benefits. Hindi sa hindi sa meron tayong laging hinihintay na kapalit. Pero, ito yung something na pinaghirapan nyo kasi. At deserve nyo yung reward. Yung pag-level up. Yung something offer. Kung saan
may may pag-increase, may pagtanggap sa ilang deserve mo, Virgo. Lalo pa kung alam mo naman na yung iyong intensyon patungo sa iyong mga goal ay nasa wasto lang, ginagawa mo lang yung trabaho. Then ito na, merong parating na magandang offer, okay? Merong something kang matatapos kasi at nakikita yan, okay? Hindi yan nababaliwala. Nakikita yung effort, yung intention mo, hangarin mo na positibo para sa iyong buhay paggawa. Na ang ganda lang, ang saya lang, merong positive potential, merong maganda, merong naghihintay na bagong simulain rin para sa inyo. At ito ay higit yung ipagpapasalamat, merong pasasalamat and contentment sa inyong buhay. Ngayong linggo para sa inyo, Virgo. Hello Libra, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week. Para sa mga Libra, anong maiwan natin para sa kanila ngayong linggo? Message. Libra. For Libra this week, anong maiwan natin para sa kanila? Libra. Okay. Okay. Libra this week. Anong maiwan natin para sa mga Libra? Okay. Okay, may sumasama na. Temperance card. The Five of Cups reverse. Okay, at pa tayo ng isa. Libra this week. This week, Libra. Libra. Okay. The Strength card. Oh, okay. So, this week, merong connection, reconnection, or even reconciliation for some of you. Ang balance lang, bilang kayong mga Libra, you're all about balance. Aangat yan ngayong linggo. Okay? Or maybe, isang message yan na panatilihin nyo yung balance na yan. Na hindi kasi madali, Yan yung isang aspeto na hindi madali sa totoo lang, ayan. Relate ang moon shot dyan. Bilang wala namang perfect na tao. Walang perfect na sitwasyon. Present talagang ilang imbalances sa atin. Pero this week, yan yung umaangat para sa inyo. Meaning, pangingibabawan kayo ng inyong mga balance na mindset, balance na puso, kung paano kayo makiramdam. Physically, the Strength card ay narito, mentally, emotionally, ang ganda. Punong-puno kayo ng pasasalamat, ng contentment, ng moderation, ng patience, at yung strength, yung purpose nyo, alam nyo na yan, aangat yan ngayong linggo. Kumbaga yung approach nyo sa buhay ay ang positive lang. Okay, this is the best week. Kung hindi tayo magiging practical, na mag-spend ng higit na oras kung inyong mamarapatin kasamang itong ilang taong malapit. Sabi ko nga, merong reconnection or even reconciliation, may pag-aayos, may peace. Ang ganda ng linggong ito. Meron kayong lakas, Libra. Nasa inyo yung higit na balance. Or maybe para sa ilan, I'm getting a message na kayo yung mag-give way or magiging daan para merong magkaayos or merong maayos. Kahit sa simpleng paraan, parang kayo yung magiging mga problem solver. Ayan. Sa ilang sitwasyon sa inyong paligid, magiging straightforward rin kayo sa inyong paraan kung paano nyo ipinaparating ang inyong mga hangarin, intensyon. Straightforward in the sense na alam nyong hindi masakit. Yes, totoo, pero alam nyong on purpose yun. I mean, balance. Totoo. Aangat yung truth sa inyo. Kasi yun yung alam nyong makakapagbigay ng kaginhawahan, ng katahimikan, ng peace para sa lahat.
Yan yung umaangat na message para sa inyo ngayong linggo, Libra. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Scorpio? Message? Scorpio. Anong message na maiwan natin para sa kanila? Scorpio. Anong maiwan natin para sa mga Scorpio? Ayan. Okay, kuha lang po tayo ng pinaka-exact message para sa mga taong ito. Scorpio, anong maiwan natin para sa mga Scorpio ngayong linggo? Message para sa mga Scorpio. Okay. Okay, 3 cards to. The Fool, reverse. The Eight of Wands, reverse. Talagang napapatitig ako kasi napakaliit po ng deck natin. Pinakamaliit natin tong tarot deck. Eight of Wands, reverse. The Page of Cups ay narito. Oh, I see new beginnings para sa mga Scorpio. O parang andito yung cravings ng ilan ngayong linggo. Yung fresh start. Parang yung pagiging ready. You will be ready. Or maybe isang message rin po ito, no? Na be ready sa ilang bagong simulain na naghihintay para sa inyo. Patuloy na merong progreso. Gaano man parang pakiramdam nyo ay nauhuli na ang mga bagay-bagay or sitwasyon or takbo ng inyong mga baso. Ano daw? Kasi may baso dito. Hindi. Pero aangat yung creativity, yung pagiging madiskarte nyo, ano man yung nais nyong simulan. Sabi ko nga, fresh starts. Andito yung inspirasyon na bigyan ng pag-aksyon ang mga bagay-bagay. Gaano man parang sabi ko nga po, minsan ang hirap sumabay sa gulong ng buhay, kasi andyan yung ilang traffic, yung ilang delays, yung ilang glitches, pero andito yung inspiration and motivation na anuman ang mga sagabal or ilang hindrance na pwede nyo ma-encounter this week. Tayo po ay weekly tarot scope, ay i-enjoy lang. Andito yung cravings parang yung feeling New Year, fresh starts, hindi pa man pumapasok ang bagong taon. Sa higit na practical, meron ditong pag-travel this week or merong kasiyahan kayo, to be honest. Merong something kasiyahan na kung saan mag-i-enjoy kayo. Okay? Andito rin yung excitement. So, Scorpio, bilang nandito pa rin tayo, sa inyong mga, sa inyong season. So, mga meron pa rin sa-celebrate ng mga birthday. So, merong celebration. Gaano man yan kalaki or kaliit, maybe yung puso nyo ngayon ay inspired or maybe message talaga ito para sa inyo na marinig to stay inspired dahil masaya ang buhay. Positive lang. Gaano man, again, merong present yung parang hindi umaayon sa atin talaga ang mga bagay-bagay sa lahat ng pagkakataon. Pero, masaya lang ang linggong ito. Huwag lang magmamadali kasi again, di ba kapag tayo excited, masaya lang. Diyan nakakapag-iwan tayo ng move, ng ilang galawan, ilang desisyon, pag-aksyon na baka hindi natin makita yung buong larawan. Kasi nga excited tayo ready tayo. Andito yung cravings sa mga bago. So, take it easy, slow down lang din, huwag magmadali. Kung ano yung para sa inyo, makakarating kayo doon. Okay? Gaano man ito kabagal. So, have fun lang this week. Enjoy and celebrate. Para sa inyo, ngayong linggo, Scorpio. Hello, hello. Hi, Sagittarius. Ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Horoscope. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Sagittarius, anong maiwan natin para sa kanila this week? Message. Sagittarius, may bumagsak na. Okay. Sagittarius, ngayong linggo, anong maiwan natin? Message para sa kanila. Sagittarius, message this week. Sagittarius, message this week, para sa mga Sagittarius this week.
Minsan matagal lang tayong mag-ano-ano. Dahil pinapakiramdaman natin ng baraha. The Knight of Cups, this one is in reverse. The Hangman. Sige, clarify pa natin ito ng isa pa. Sagittarius, this week. Okay. Knight of Wands, Knight of Cups are both in reverse. The Hangman. Okay. So, ngayong linggo, okay. Sagittarius, take it easy, take it slow. Huwag kayong mainip. Kasi parang meron ditong pagkainip, pagka-bore, or parang hindi ito yung gusto nyong enerhiya eh. So, maybe isang message na paangatin nyo pa rin yung enerhiya kahit papakiramdam nyo. Hindi ito yung sitwasyon, posisyon, relasyon. Minsan, di ba, maraming pagkakataon na hindi umaayon sa atin yung kagustuhan natin eh. Pero huwag kayong mainip. Patuloy kayong sumabay dito sa ilang pwede nyo kaharapin ngayong linggo. Tayo po yung weekly kapalaran, taroscope, panatilihin yung init bilang kayo ay mga fire sign na matugunan pa rin sa kabila ng ilang glitches. I'll be honest, maaring, sabi ko nga, merong ilang, kahit sa simpleng, parang plano nyo na to eh, pero hindi matupad, or somehow, parang makaramdam kayo ng hindi ka smooth na sitwasyon. At dito, sa totoo lang, maaring umangat yung pagiging moody ng ilan. Lahat naman tayo merong current mood, di ba? Normal yan. Kahit si Moonchild meron ding certain mood minsan. Pero, sana chill lang, kalma. Dahil may mga pagkakataon talaga na hindi para sa atin ang bagay. Pero, ito na, the Hangman. Ibabalanse ang ilang sitwasyon nang naayon doon syempre sa wasto na hindi tayo nasusobrahan o nakukulangan. Lalo pa kung mag-apply itong ilang delays, ganyan. Okay? Meron ka dito, I feel na meron dito ilang connection sa iyong paligid. Meron kang gabay. Merong suporta. Kumbaga, kapag nabobore ka, halimbawa, meron kang malalapitan, tawag ka lang, kahit over the net lang ito, sa ilang kaibigan na, alam mo makakapag-add up nung energy sa iyong buhay. Actually, maybe isang indikasyon ito for some of you kung medyo parang nagiging moody kayo. Or, diba may ganun nagiging mainipan. Reversal tayo every time, This is about love reading. Kung kayo mga nasa isang relasyon na, couples, maybe isang indikasyon ito na, chill lang. Maging realistic kayo sa inyong kinakaharap and practical din. Adjustments are required para sa inyo ngayong linggo, Sagittarius. Na sobrang caring nyo to kasi very flexible kayong mga Sagittarius. Kaya nyo tong panghawakan. Gaano man parang nakakatamad. Or parang ang low ng energy. Parang mula dito sa parang hindi umaayon na ilang glitches or takbo ng buhay. Mag-a-adjust kayo. Nasa inyo ang power na mapanghawakan ito. Ano man ang pwedeng iba to sa inyo ng mundo. Ngayong linggo, para sa inyo, Sagittarius. Hello, Capricorn. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kulang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po para sa mga Capricorn. Message. Capricorn, anong iwan natin para sa kanila? Message natin para sa mga Capricorn this week. Capricorn, ngayong linggo. Ano iwan natin para sa kanila? Okay. Nagbe-blur ang aking camera sa CP. Okay. Capricorn, this week, walang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Capricorn, message.
Capricorn, anong may iwan natin para sa kanila? Okay. Okay. Seven of Pentacles, the Temperance card, and the Five of Pentacles. So, merong ilang pagpaplano na umaangat rito. Yung may pang long-term na goal na. Mas magiging aware na kayo doon sa kung ano ang gusto nyong tahakin or higit na tutukan, especially when it comes to your finances and work sector, Capricorn. Maring dumaan kayo sa pagninilay-nilay or reflection kung paano yung inyong mga paraan or tamang responsibility, kung paano yung pinapanghawakan ng inyong income, budget. Or sa higit na practical, sabi ko nga po, merong ilang long-term goals na kayong aangat this week. Again, kahit sa simpleng pagpaplano, tayo po ay weekly kapalaran horoscope. Pero ang ganda, higit kayo magiging futuristic, practical, and realistic sa inyong paraan kung paano nyo panghahawakan ng mga bagay-bagay. Okay, para bang ang bawat detalye ngayon ay mahalaga para sa inyo. Patungo doon sa gusto nyong makitang resulta na hindi imposible. Five of Pentacles reverse with Seven of Pentacles is a great sign na mas patungo kayo kasi nga practical na kayo. Alam nyo na to. Mas natuto na kayo kung paano nyo i-handle ang mga bagay-bagay. Mas balance, mas mahaba na ang inyong pasensya, hindi kayo pabigla-bigla sa paggasta or sa pagtugon sa mga bagay na hindi masyadong mahalaga. So, dito, pang long term, madadala nyo ito. Hindi lang ngayong linggo, pero sa future plans nyo pa or sa future na gusto nyong marating sa inyong buhay. Mas may comfort this week and yung security, paangatin nyo yan, ganito to, pag live. Okay, walang edit-edit, pero yung practical plan at pagiging grounded nyo, pagiging mas, kumbaga, decided kayo na tugunan at harapin, isa-isa lang itong plano na nakikita nyo sa inyong buhay. So, mas practical pa, okay? Uunahin ngayong linggo yung mas mahalaga para sa'yo. I mean, yung wants versus needs lang ito. Siyempre, unahin nyo muna, ipapriority nyo muna yung kailangan at mas mahalaga. Ngayong linggo, para sa inyo, Capricorn. Hello, Aquarius. Ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. Anong iiwan natin para sa mga Aquarius this week? Message para sa mga Aquarius this week. Anong message na iiwan natin para sa kanila? Aquarius. Okay. Aquarius. Walang tayo ng exact mensahe, gabay, para sa mga Aquarius ngayong linggo. Aquarius. Message. Okay. So, meron dito. Page of Cups, Reverse. Page of Wands, and the Hierophant. Okay. So, ang limitless ng mga bagay-bagay this week para sa inyo, Aquarius. Parang may mga ganap. Mapatrabaho man, pamilya, or dito sa inyong personal na hangarin. Okay. The Hierophant, isang indication rin ito with Page of Wands, yung inyong mga connection sa kanya, sa inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion, or kung meron man kayong, guys, kung ano man itong lagi nyong kasama sa inyong mga dasal. Walang imposible na ngayong linggo. I-claim na natin yan. Kahit pa tayo ay weekly kapalaran na may pag-angat, may pagtupad. May, sabi ko nga, merong ganap sa part na yan. Meron at meron kayong matatanggap. Marireceive mula dito sa ilang dasal nyo o pinagdadasal nyo sa inyong buhay.
Maring ang ilan ay ini-expect o inaasahan na ito. Pero it could be unexpected for some of you na ito nakaka-overwhelm. May enjoy niyo ang week na to. Merong something positive. Lalo pa kung alam niyo naman na ipinagdasal niyo to. O isa ito sa mga hangarin niyo na alam niyo ay wasto at wala kayong ibang natatapakan na ibang tao. Limitless yung pwedeng ihain sa inyo ng mundo. Hindi imposible na maging memorable ang week na ito for some of you, Aquarius. So, i-claim na natin yan. Isang indikasyon lang with Page of Cups reverse. Okay. Minsan, ito yung kanina ko pang na-mention ng mood swings. Minsan, ano lang to? Kasi ang ganda nung nakikita natin, di ba? Meron tayong positive potential possibilities. Iwas lang sa stress. Iwas lang dun sa, minsan kasi, may pagkakataon na natatalo tayo, lalo pa kung emotion ng kalaban, huwag kayo magpatalo doon. Higit niyong paangatan yung maturity sa inyo. Yung diin nyo, yung laban nyo, na alam yung deserve nyong matanggap. Ngayong linggo, para sa inyo, Aquarius. Hello, Pisces. Ito na po ang inyong reading. Weekly Tarot Scope, Horoscope, para sa bagong linggong ito. Okay, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Kaya pala walang bumabagsak kanina ng baraha. Dahil tapos na natin yung Scorpio. Nasa Pisces na tayo. Okay, Pisces this week. Anong maiwan natin para sa mga Pisces? Pisces. Okay. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa mga Pisces ngayong linggo. Pisces, message. Okay. So, kunin natin tong ilang umaangat. Angat dito. The Five of Swords. Queen of Cups reverse. Sige, add pa tayo Gusto ko itong i-clarify para sa mga Pisces this week. Okay. Okay. Page and Five of Swords. Pero andito ang Queen of Cups. This one is in reverse. May pag-angat nung ito hindi kailangan laliman. Kahit sa simpleng tensyon sa inyong sariling pakiramdam. I mean, para ditong merong umaangat na sa inyo mismo magmumula. Again, sa inyong feelings, maaning itong ganon. Queen of Cups is in reverse. Parang meron kayong gustong patunayan. Or meron kayong gustong laban na i-pursue sa inyong buhay. Andito yung pagiging competitive. Aangat yung pagiging competitive ng mga Pisces this week. Na ready kayo labanan, harapin, tugunan ang buhay, trabaho, responsibilidad, obligasyon. Manlalaban kayo, kumbaga. Kumbaga, patuloy ang laban sa buhay. Kasi maaaring merong ilang imbalance. Yes, imbalances pagdating sa emotions. Unang-una na dyan. Sa inyong paraan din. Kung paano kumikita. Kung paano nyo na ipaparating ang inyong sarili sa inyong relasyon. At dyan, hindi maiwasan at times na nagkakaroon ng tension or even conflict para sa ilan. Hindi kasi nagkakasabay ang mga bagay-bagay. Siyempre pa, wala namang perfect relationship. Pero, sabi ko nga, dito yung pagiging competitive. So, aangat yung pangarap pa rin, yung goal nyo. Yung pagtaas, ayan, ng boses ng mga doggies. Napuntahan, matugunan, malaan, lahat andito actually. Parang ready kayo to take action. Na go for the gold ang eksena. Ano man ang sabihin ng iba, dediretso kayo patungo sa inyong mga pangarap. Magiging goal getter kayo this week na napakagandang
katangian na pwedeng umangat sa inyo. Pero wag nyo lang din kakalimutan kasi sa kakalaban natin sa buhay, sa kakapush natin, ay maaring merong tendency dyan na makalimutan nyo naman ang kayo. Self-care, self-love, the Queen of Cups is in reverse. If this is about love, why I'm getting a message na maaring meron kayong something agenda, scenario, naganap mula sa ibang lugar, ibang bansa, may pag-travel, or maybe isang indikasyon yun na kayo mag-travel naman, or isang paraan ito ng ilan. Tayo po ay general message, just only take what resonates, pero maybe indikasyon yun kung saan kayo higit na makapag-relax. It doesn't matter kung ito ay long or short distance trips, pero may movement din tayo nakikita. Kasi nga, manlalaban kayo. Magiging ready kayo sa maraming bagay. Yung pagiging competitive, palaban nyo. Yan yung maaring magdala pa sa inyo patungo. Siyempre, pa dito sa nakikita nyong goal, ayun lang, yung tension or even conflict, iwasan lang. Na minsan kasi sa sobrang focus natin, kasi nga, maaring merong competition, yung feeling nyo sa buhay. Again, hindi man ito may patungkol sa tao, kahit sa pakiramdam na parang kailangan kong marating yun. Kailangan kong makuha yun. Kahit paminsan, hindi natin napupuna yung ilang bagay, tao, sitwasyon sa paligid dahil focus nga tayo sa ating hangarin. So, take it easy. Baka kahit hindi naman natin intensyon na makasakit, ay meron na pala sa paligid na parang hindi pala okay sa kanya yun. Parang hindi pala alam mo yun, umaayon sa kanyang kagustuhan yung ilang pag-action mo. So, easy lang. Kalma. Pakiramdaman din, hindi lamang ang iyong sarili, pero itong ilang tao sa iyong paligid ngayong linggo, Pisces.